Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakikita ninyo sa Facebook o sa TikTok na may 13,500 piso bonus daw para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong Enero 2026, sandali lang po muna kayo. Bago kayo mag-expect or bago kayo pumunta sa SSS office at maghintay ng mahabang oras, kailangan nating pag-usapan kung ano ba talaga ang totoo dito. Alam ko pong nakaka-excite makakita ng ganoong amount, lalo na ngayong panahon na ang mahal ng bilihin, ng gamot, ng kuryente. Pero bilang mabuting kaibigan ninyo na gustong protektahan kayo sa maling impormasyon, kailangan nating linawin ang lahat ng ito ngayon dito sa video na ito para hindi kayo mag-aksaya ng oras, hindi kayo ma-disappoint at mas importante para malaman ninyo kung ano talaga ang benefits na karapat-dapat sa inyo. Kaya makinig po kayo ng mabuti at huwag mag-skip ng kahit anong parte ng video na ito dahil sa bandang huli, sasabihin ko sa inyo kung paano ninyo ma-check ang inyong actual pension, kung magkano ba talaga ang dapat ninyong matatanggap at ano ang mga hakbang para masiguro na walang nawawala sa inyo. Ang totoo po ay walang kumpirmadong 13,500 piso one-time bonus para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners ngayong Enero 2026. Wala pong official announcement mula sa SSS website, wala ring sinabi ang GSIS tungkol dito. Ang nangyayari kasi, maraming fake news at misleading posts sa social media na kumakalat. At ang mga yan ay gawa-gawa lang para makakuha ng views at clicks. Alam ko pong nakakasakit marinig ito lalo na kung umaasa na kayo sa pera na yan. Pero mas masakit po kung maghihintay kayo ng wala o kung pupunta pa kayo ng SSS office at dun lang kayo makakarinig na walang ganyang programa. Kaya nga po ako nandito para sabihin sa inyo ng maaga ang katotohanan para hindi kayo mag-aksaya ng panahon at lakas. Pero huwag po kayong mawala ng pag-asa dahil kahit walang 13,500 piso na yan, may totoong mga benepisyo at increase na natatanggap ninyo ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ang SSS ay nag-announce na ng pension increase na nagsimula noong Setyembre 2025 at ito po ay patuloy na tataas hanggang 2027. Hindi po ito one-time bonus, mas maganda pa ito dahil permanent increase ito sa inyong monthly pension. Para sa mga retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% kada taon mula 2025 hanggang 2027. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, tataas ang inyong pensyon ng total na 33%. Halimbawa po, kung ang pensyon ninyo ngayon ay 5,000 piso bawat buwan, after ng September 2025 increase, naging 5,500 piso na yan. Pagdating ng September 2026, another 10% increase, magiging 6,050 piso. At sa Setyembre 2027, another 10% pa, magiging 6,655 piso na. Tingnan ninyo, hindi man 13,500 piso one time, pero mas valuable pa ito kasi permanent increase, every month ninyong matatanggap yan for the rest of your life. Para naman po sa mga survivor pensioners, meaning yung mga naiwan ng asawa na SSS pensioner, ang increase ay 5% annually, total na 16% pagdating ng 2027. Hindi po yan kasing laki ng 33%, pero increase pa rin yan, at bawat piso po ay tumutulong sa ating pang-araw-araw na gastos. Ang maganda pa dito, automatic po ang increase na ito. Hindi na kailangan mag-apply, hindi na kailangan pumunta ng SSS office, hindi na kailangan mag-submit ng kung ano-anong papel, basta po active ang inyong pension account at tama ang bank details ninyo, makikita ninyo na sa bank account ninyo ang increase, kaya very important na lagi ninyong chine-check ang inyong monthly pension para makita ninyo kung dumating na ba ang increase. Ngayon, bukod sa pension increase na yan, may isa pang benefit na dapat ninyong abangan every year at ito ay ang 13th month pension. Ito po ay existing benefit na mula pa noong 1988, ibinibigay ng SSS every December.
Ang ikalabintatlong buwang pensyon ay katumbas ng inyong isang buwang regular na pensyon. Halimbawa, kung ang buwan ng pensyon ninyo ay 8,000 piso, ang ikalabintatlong buwang pensyon ninyo ay 8,000 piso din. Kung 12,000 piso, ay 12,000 piso din ang 13th month. Ito po ay parang Christmas bonus ninyo at regular na binibigay ng SSS bawat taon. Kaya kung tutuusin, kung ang pensyon ninyo ay 10,000 piso per month sa loob ng isang taon, ang total na natatanggap ninyo ay 100 at 20,000 piso regular pension plus 10,000 piso sa 13th month, total na 100 at 30,000 piso sa buong taon. Hindi po yan 13,500 piso one time, pero tingnan ninyo kung gaano kalaki ang actual na natatanggap ninyo every year. Para naman sa mga GSIS pensioners, ang 13th month pension ninyo ay may cap or maximum na 10,000 piso. Ibig sabihin, kahit ang monthly pension ninyo ay higit sa 10,000 piso, ang 13th month pay ay 10,000 piso lang. Pero kung ang regular pension ninyo ay mas mababa sa 10,000 piso, halimbawa 7,000 piso, ang ikalabintatlong buwan ninyo ay 7,000 piso din. Ang ikalabintatlong buwan na pensyon na ito ay usually ay nire-release ng maaga, kadalasan first week of December, para may pera kayo bago mag-peak ang Christmas season. Kaya very important na lagi ninyong tinatandaan na December ay may extra kayo at dapat itong i-budget ninyo ng maayos para sa Pasko, sa mga regalo, sa Noche Buena, o kaya naman ay i-save para sa inyong emergency fund. Pag-usapan natin ngayon ang payment schedule para Enero 2026. Hindi po lahat ng pensioners ay nakakatanggap ng pensyon sa iisang araw. Depende po yan sa last digit ng inyong SSS number. Ang sistema ng SSS ay ganito. Kung ang last digit ng SSS number ninyo ay 1 hanggang 4, ang pension ninyo ay usually crediting between the 1st to 15th of the month. Kung ang last digit naman ay 5 hanggang 9, ang crediting ay between 16 hanggang 31 ng buwan. Pero ang exact date po ay depende sa inyong bank at kung may holiday or weekend. Kaya ang best way para malaman ang inyong exact payment date ay through My SSS portal. Doon po nakikita ninyo ang payment history ninyo at doon makikita kung kailan usually dumadating ang pension ninyo every month. Para sa GSIS pensioners, ang regular payment date ay typically 8 ng bawat buwan, pero pwede rin po itong mag-adjust kung may holiday. Kaya lagi ninyong i-check ang inyong bank account around that date. Ang problema kasi sa maraming seniors ay hindi nila alam na may issue pala sa account nila kaya delayed ang pension or hindi dumarating. Minsan po, ang dahilan ay outdated yung bank account details or nag-expire na yung ID or kailangan ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Ang ACOP na ito ay isang requirement ng SSS para kumpirmahin na buhay pa po kayo at dapat pa kayong tumatanggap ng pensyon. Kailangan po itong gawin bawat taon at kung hindi ninyo ito gagawin, ang pensyon ninyo ay pwedeng masuspend. Kaya very important na kapag may natatanggap kayong notice from SSS tungkol sa ACOP, gawin ninyo agad yan. Pwede na po yung gawin online through My SSS. Hindi na kailangan pumunta ng SSS office. Basta po may smartphone or computer kayo at may internet, madali na lang yan. Ngayon, ang tanong ng marami, paano ba makikita kung tama ba ang natatanggap kong pension? At paano ko malalaman kung may increase na ba na na-apply sa akin? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng My SSS portal. Kung wala pa kayong My SSS account, kailangan ninyong mag-register. Madali lang po yan, pupunta lang kayo sa SSS website, click ninyo ang My SSS, tapos register, lagay ninyo ang inyong SSS number, personal details, email address, at create kayo ng password. Pagkatapos ma-register, pwede na kayong mag-login at makikita ninyo doon ang lahat ng detalye ng inyong pension, including ang payment history, ang amount na natatanggap ninyo every month, at kung may increase na na-apply. Kung makikita ninyong tumaas ang amount compared sa previous months, ibig sabihin na-apply na ang increase. Kung walang pagbabago, pwede kayong magtanong sa SSS hotline o pumunta ng SSS office
para mag-follow up. May isa pang importante na dapat ninyong malaman at ito ay ang tungkol sa tax. Maraming seniors ay hindi alam na ang SSS pension ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang pera na natatanggap ninyo from SSS ay hindi po taxable. Walang binabawas na tax dyan. Pero kung may iba pa kayong income aside from SSS pension, halimbawa may rental income kayo or may business kayo, yun po ay pwedeng taxable depende sa amount. Ang tax exemption ay para lang sa SSS pension mismo. Para naman sa GSIS, pareho rin, ang pension ay tax-exempt din. Kaya ang full amount na nakikita ninyo sa inyong bank account ay yan na talaga ang para sa inyo, walang bawas. Ang maganda pa dito, dahil senior citizen kayo, may additional benefits pa kayo like 20% discount sa medicines, 20% diskwento sa restaurants, priority lane sa bangko, sa supermarket, at marami pang iba. Kaya kahit wala ng 13,500 piso bonus, ang total ng benefits ninyo as senior citizen ay sobrang dami na rin. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa mga dependents pension. Kung meron kayong dependent children na below 21 years old or kung may anak kayo na permanently disabled kahit over 21 na, qualified sila na makatanggap ng dependents pension. Ang amount ay 10% ng inyong monthly pension o 250 piso, whichever is higher per dependent, maximum of 5 dependents. Halimbawa, ang pensyon ninyo ay 8,000 piso, 10% nun ay 800 piso. Kung may isang dependent kayo, additional 800 piso per month. Kung dalawa, additional 1,600 piso. Pero kailangan po ninyong mag-apply para dito, hindi automatic. Kailangan ninyong mag-submit ng birth certificate ng dependent, proof na dependent pa rin sila sa inyo, at iba pang requirements. Kaya kung qualified kayo dito, huwag ninyo itong palampasin kasi ito ay additional income para sa inyo every month. Ang isa pang tip na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa banking. Kung natatanggap ninyo ang pension through check at kailangan ninyo pang pumunta sa bangko or sa post office para i-encash, mahirap po yan lalo na sa inyong edad at may risk pa na mawala yung check. Kaya mas maganda na mag-enroll kayo sa Electronic Fund Transfer o EFT. Ito ay direct deposit ng pension sa inyong bank account. Walang hassle, walang pila, automatic na dumadating sa account ninyo every month. Kung wala pa kayong bank account, pwede kayong mag-open ng SSS UMID ATM card na ito ay SSS ID at ATM card in one. May basic savings account na kasama yan at dun na directly madadate ang pensyon ninyo. Pwede ninyong i-withdraw sa kahit saang ATM na may banknet logo. Very convenient po ito at mas safe kasi hindi kayo kailangan magdala ng malaking cash paglalabas ng bahay. Ngayon, ang tanong ng iba, may sinasabi daw na clawback or pagbawas sa pension. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ang clawback ay nangyayari kung may overpayment, meaning kung may mali sa computation at nabigyan kayo ng sobra, ang SSS ay may karapatan na bawiin yon through deduction sa future pension ninyo. Pero ito ay rare cases lang naman at usually nangyayari lang ito kung may error sa data. Kaya very important na tama lahat ng details ninyo sa SSS records para iwas problema. Kung may natanggap kayong notice na may overpayment daw, huwag po kayong magpanic, kausapin ninyo ang SSS, humingi ng explanation at alamin kung bakit nangyari yon. Minsan po, error lang yan ng sistema at pwede naman i-correct. Para sa mga seniors na may health issues at hindi na makalabas ng bahay, may provision po ang SSS na pwedeng mag-authorize ng representative na kukuha ng pensyon para sa inyo. Kailangan lang ng authorization letter, photocopy ng valid ID ninyo at ng representative at other supporting documents. Pero mas safe pa rin kung direct deposit sa bank account para hindi na kailangan ng representative. Kung naman bedridden na po kayo at kailangan ng assistance, pwede kayong mag-apply for ACOP exemption or home service, pero kailangan ng medical certificate at other documents para dito. Isa pa, maraming seniors ay nagtatanong kung pwede pa bang mag-voluntary contributions kahit nag-retire na para tumaas pa ang pension.
Unfortunately po, once nag-file na kayo ng retirement claim at nag-start na kayo makatanggap ng pension, hindi na pwedeng mag-add ng contributions. Ang pension amount ninyo ay based na sa contributions ninyo nung working years ninyo. Pero, meron pong My SSS Pension Booster Program. Ito ay savings program ng SSS na separate from pension at pwede ninyong gamitin as additional savings for future needs. Pero ito ay voluntary savings lang, hindi ito mag-increase ng pension ninyo. Ang gusto kong i-emphasize po sa inyo ay ang importance ng pag-verify ng information. Sa panahon ngayon ng social media, madali na lang mag-spread ng fake news. Kung may nakita kayong post na nag-promise ng malaking amount, lalo na kung hindi official source, mag-ingat po kayo. Always verify from official sources. Ang official website ng SSS ay www.sss.gov.ph lang. Ang official Facebook page ay SSS Philippines lang, may blue check mark yan. Kung may email or text kayo na nagsasabi na may bonus kayo, huwag po kayong mag-click ng link dun, lalo na kung hihingi ng personal information or password. Ito ay phishing scam at pwede kayong ma-hack. Ang SSS ay hindi humihingi ng password or sensitive info through email or text. Kung may tanong kayo, call lang kayo directly sa SSS hotline o pumunta ng SSS branch. Kaya nga po, bumalik tayo sa main question. Totoo ba ang 13,500 piso bonus para sa Enero 2026? Ang sagot ay hindi po. Pero ano ang totoo? Ang totoo ay may ongoing pension increase mula Setyembre 2025 hanggang 2027. Total increase of 33% for retirement and disability at 16% for survivors. Ang totoo ay may 13th month pension every December na equivalent sa inyong 1-month pension. Ang totoo ay may dependents pension kung may qualified dependents kayo. Ang totoo ay tax-exempt ang SSS at GSIS pension. Ang totoo ay marami kayong senior citizen benefits na pwedeng ma-avail aside from pension. Kaya kung itotal ninyo lahat yan, mas malaki pa sa 13,500 piso one time ang makukuha ninyo sa long run. Ang advice ko po sa inyo ay huwag kayong umasa sa mga fake news. Instead, focus kayo sa mga real benefits na karapat-dapat sa inyo. Siguraduhing updated ang inyong SSS records, tama ang bank details, na-accomplish na ang ACOP every year, at lagi kayong nakamonitor sa inyong My SSS account. Kung may tanong kayo, call kayo directly sa SSS or pumunta kayo sa nearest branch. Huwag po kayong mahihiyang magtanong dahil ito ay karapatan ninyo. At ang SSS ay nandyan para tulungan kayo. Kung may nag-promise sa inyo ng bonus na hindi totoo, i-report ninyo sa SSS para ma-stop ang spread ng fake news. Sa pagtatapos, gusto ko lang pong sabihin na alam kong mahirap ang buhay ngayon. Mahal ang bilihin, mahal ang gamot, at ang pensyon ay tila kulang na kulang. Pero ang importante ay alam natin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa ganong paraan, hindi tayo nadidisappoint at mas maayos nating ma-manage ang ating finances. Ang pensyon ninyo ay resulta ng mahabang taong trabaho, ng contributions na pinaghirapan ninyo, kaya karapat-dapat kayong makatanggap ng tama at sapat. At kahit walang 13,500 piso bonus, ang ongoing increases at ang ika-13 buwang pensyon ay malaking tulong pa rin. Kaya mag-ingat po kayo, lagi kayong nag-verify at huwag kayong madaling maniwala sa mga post na masyadong maganda para maging totoo. Salamat po sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito na linawin ang mga katanungan ninyo. Kung may additional questions pa kayo, i-comment lang po ninyo sa baba at susubukan kong sagutin. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like, mag-share para makarating din sa iba ninyong kakilalang seniors na baka nalilito din. Subscribe na rin po kayo sa channel para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benefits para sa senior citizens. Ingat po tayong lahat at sana ay manatiling healthy at masaya. Hanggang sa susunod na video, paalam po!